10 mga larawan na hindi kayang ipaliwanag ng mga scientist. Welcome sa Arvin Polo TV. Sa ating kasaysayan ay maraming mga larawan at mga pangyayari ang nananatili pa ring palaisipan lalo na sa mga scientist. Ito ay sapagkat hindi pa rin nila lubusang maipaliwanag at maunawaan ang mga bagay na ito. Nakakamangha ito, ngunit nakakapagtaka kung saan ito nanggaling at paano nangyari ang mga ito. At sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang 10 mga larawan na hindi kayang ipaliwanag ng mga scientist. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Costa Rica Stone Spheres. Ang Costa Rica Stone Spheres o Las Bolas ay mga bilog na bato na natagpuan sa Diquis Delta sa Costa Rica. Ang mga bato na ito ay gawa sa gabbro na isang uri ng matigas na bato. May iba't ibang laki ang mga ito. Maaaring kasing laki ng tennis ball hanggang sa halos 2.5 meters in diameter at tumitimbang ng ilang tonelada. Ngunit hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa mga scientist kung paano at bakit ginawa ang mga ito. Samantala, natagpuan ang mga spheres na ito noong 1930s ng mga manggagawa ng United Fruit Company habang nililinis ang gubat para sa plantation ng saging. Napansin agad ang mga ito dahil sa perpektong pagkakabilog ng mga ito. Maraming teorya kung paano ginawa ang mga ito, kabilang na dito ang paggamit ng simpleng mga bato at ibang tools para hulmahin at pakinisin ito. Pero hindi pa rin tiyak kung paano eksaktong ginawa ang mga ito. Marami ding haka-haka tungkol sa layunin ng mga spheres. May nagsasabing ginamit ito bilang mga astronomical instruments, mga marker ng teritoryo o simbolo ng kapangyarihan ng sinaunang kultura. May iba naman na nagsasabi na posibleng ginamit ito sa mga ritual o seremonya. Pero wala pang matibay na ebidensya para patunayan ang alinman sa mga teoryang ito. Bukod dito, ang mga spheres ay iniuugnay naman sa sinaunang kultura ng Diquis. Ito ay isang pre-Columbian society na namuhay sa rehiyon bago pa dumating ang mga Espanyol. Sinasabi ng mga pag-aaral na ginawa ang mga spheres sa pagitan ng 500 AD at 1500 AD. Bagaman may mga archaeological site na nagpapakita ng presensya ng Diquis culture, ay wala pa ring direktang ebidensya na sila ang gumawa ng mga bato. Gayon din, maraming spheres na ang nasira sa paglipas ng panahon. Marami ang sinira dahil sa pagtatangkang mabuksan ito sa pag-aakalang may laman itong kayamanan. Ang iba naman ay inilipat mula sa kanilang tunay na lugar kaya nawawala ang konteksto ng mga ito na mas nagpapahirap sa mga archaeologist na maintindihan ang tunay na layunin at kahalagahan ng mga ito. Subalit sa kabila ng patuloy na pag-aaral ay nananatiling misteryo ang Costa Rica Stone Spheres. Number 2. Dyatlov Pass Incident. Noong gabi ng January 23, 1959 ay isang grupo ng 10 estudyante mula sa Ural Polytechnical Institute ang nagsimula sa isang expedition sa Mount Otorten sa Northern Ural. Pinangunahan ni Igor Dyatlov na isang 23 years old ang grupo na binubuo ng 8 lalaki at 2 babae. Sanay silang lahat sa hiking, ngunit hindi nila inaasahan ang mga mangyayari. Pagkalipas ng ilang araw ng paglalakbay ay bumalik si Yuri Yudin na isa sa mga members ng grupo dahil sa karamdaman, habang ang natitirang 9 na members naman ay nagpatuloy sa kanilang biyahe. At noon ngang February 1 ay nagtayo sila ng kampo sa gilid ng Mount Colat Shackle, nakilala sa mga mansi bilang Dead Mountain. Inaasahan nilang makabalik sa Bizay na isang nayon pagsapit ng February 12. Ngunit sa paglipas ng mga araw at wala pa ring balita mula sa kanila, ay isang rescue mission ang isinagawa noong February 20. Kaugnay nito, noong February 26 ay natagpuan ng rescue team ang kanilang kampo. Nakakagulat dahil ang tent ay nasira mula sa loob at ang mga bakas ng paa ay palabas na parang nagmamadali silang umalis. Ang mga katawan ng mga members ay natagpuan ng paunti-unti sa paligid ng kampo. Ang ilan ay nakasuot lamang ng medyas at panloob na damit. At ang iba ay may mga piraso ng damit na kinuha mula sa mga katawan ng kanilang kasamahan. 6 sa mga members ay namatay dahil sa hypothermia, habang ang 3 naman ay may malubhang pinsala tulad ng mga bali at basag na bungo na hindi tugma sa anumang aksidente sa lugar. Dahil dito, maraming teorya ang lumitaw upang ipaliwanag ang mga kakaibang pangyayari sa Dyatlov Pass. Isa sa mga teorya ay ang avalanche, kung saan sinasabi na maaaring nagkaroon ng biglaang pagbagsak ng yelo na nagdulot sa kanila upang mabilis na lumikas.
Subalit, walang matibay na ebidensya ng avalanche sa lugar noong panahon ng insidente. Ang iba naman ay nagsasabi na maaaring sila ay biktima ng isang military experiment o kaya ay isang extraterrestrial encounter. May mga bakas kasi ng mataas na level ng radiation sa ilang mga damit ng mga biktima. Karagdagan pa, noong 2019 ay isang bagong investigasyon ang isinagawa ng Russian authorities na nagtapos noong 2020. Ayon sa mga bagong findings, ang pinaka-probable na dahilan ng kanilang kamatayan ay isang avalanche na sinundan ng mabilis na pagtakas mula sa kanilang tent sa gitna ng malamig na gabi. Number 3. Patterson-Gimlin Film. Ang Patterson-Gimlin Film ay isang sikat na footage na kinunan noong October 20, 1967 sa Bluff Creek, Northern California, USA. Ipinapakita nito ang isang nilalang na tinatawag na Bigfoot, na isang malaking humanoid na sinasabing naninirahan sa mga kagubatan ng North America. Ang mga kuha ay ginawa ni Roger Patterson at Robert Gimlin habang sila ay naglalakbay upang maghanap ng ebidensya ng Bigfoot. Sa pelikula ay makikita ang isang malaking nilalang na tinatayang may taas na 7 hanggang 8 feet na may makapal na buhok na kulay brown o black. Ang nilalang ay naglalakad ng diretsyo na tila walang pakialam sa mga tao na kumukuha ng pelikula. Pero sa isang pagkakataon ay lumingon ang nilalang na ito sa kamera na nagbigay ng malinaw na tingin sa kanyang mukha at galaw. Ang kakaibang paggalaw ng nilalang kasama ang paraan ng paglalakad nito ay isang malaking dahilan kung bakit ito mahirap ipaliwanag. Samantala, mula nang maipalabas ang pelikula, ito ay naging paksa ng maraming pagsusuri at debate. Ang ilang mga eksperto sa pelikula, anatomists at cryptozoologist ay nagsasabi na ang mga galaw ng nilalang sa footage ay masyadong makinis at natural para sa isang tao na nakasuot ng costume. Si Dr. Jeff Meldrum, na isang kilalang anthropologist, ay nagbigay ng mga detalyadong observation ukol sa posture at paraan ng paggalaw ng nilalang na ayon sa kanya ay hindi karaniwan sa isang tao. Subalit, may mga kritiko na nagsasabing ito ay isa lamang panloloko. Sinasabi nila na ang nilalang sa pelikula ay isa lamang tao na nakasuot ng costume na gawa sa buhok ng hayop. At ang ilang mga skeptics, gaya ni Philip Morris na isang tagagawa ng costume, ay nagsabi na siya ang gumawa ng suit na ginamit sa pelikula, ngunit ang claim na ito ay hindi napatunayan. At sa paglipas ng mga taon ay ginamit ang modern technology upang suriin ang pelikula. Ang mga eksperto sa digital imaging ay nagtangkang pagbutihin ang quality ng footage at hanapin ang mga posibleng indication ng pagmamanipula. Number 4. The Ubaid Culture Figurines. Ang Ubaid culture ay isang sinaunang kultura sa Mesopotamia mula 6500 hanggang 3800 BCE. Kilala sila sa agriculture, mga bahay na gawa sa putik, at mga advanced technology para sa kanilang panahon. Ngunit ang pinakakapansin-pansin sa kanilang kultura ay ang mga figurines na iniwan nila na hanggang ngayon ay hindi pa rin kayang ipaliwanag ng mga scientist. Ang mga figurines ng Ubaid ay gawa sa clay at may kakaibang hitsura. Ang ilan ay parang tao pero may mga katangian na parang reptiles tulad ng mahahabang ulo, malalaking mata at balat na parang may kaliskis. Ipinapakita ng mga figurines na ito ang iba't ibang posisyon mula sa mga babaeng parang nagbubuntis hanggang sa mga lalaking may hawak na scepter o baton. At dahil sa kanilang kakaibang anyo ay maraming teorya at speculation ang lumitaw tungkol sa kanilang pinagmulan at layunin. Isa sa mga teorya ay nagsasabing ang mga figurines ay representation ng mga Diyos o Espiritu na sinasamba ng mga tao ng Ubaid. Ayon sa mga anthropologist, maaaring ito ay mga simbolo ng fertility at proteksyon na karaniwan sa mga sinaunang kultura. Ang kakaibang anyo ng mga figurines tulad ng reptilian look ay maaaring symbolism lamang at hindi literal na representasyon ng mga nilalang na kanilang sinasamba. Dagdag pa rito, isa pang teorya ay nagsasabing ang mga figurines na ito ay naglalarawan ng mga extraterrestrial beings. Ang kanilang mahahabang ulo at malalaking mata ay parang mga modern description ng aliens. May mga naniniwala na ang Ubaid culture ay maaaring nagkaroon ng contact sa mga advanced creatures mula sa ibang planeta at ang mga figurines na ito ay mga record ng kanilang mga karanasan. Bagaman ito ay isang kontrobersyal na pananaw,
ay marami pa rin ang nahihikayat sa ideyang ito dahil sa kawalan ng konkretong paliwanag. Gayon din, ang mga figurines ng Ubaid ay natagpuan sa iba't ibang archaeological sites sa Mesopotamia tulad ng Tel al-Ubaid, ang lugar kung saan nakuha ang pangalan ng kultura. Number 5. Fairy Circles. Ang mga fairy circles ay isa sa mga pinakanakakagulat na kababalaghan sa mundo. Matatagpuan ang mga ito sa disyerto ng Namib sa Africa at sa ilang bahagi ng Australia. Ang mga ito ay mga bilog na walang halaman at may sukat na mula ilang metro hanggang 20 meters ang lapad na napapalibutan ng mas matataas na damo. Maraming teorya ang lumabas pero hanggang ngayon ay hindi pa rin tiyak kung bakit sila nagaganap. Isa sa mga pangunahing teorya ay nagsasabing ang mga fairy circles ay dulot ng labanan para sa tubig. Ang disyerto ng Namib ay isa sa mga pinakatuyong lugar sa mundo at kailangang mag-adjust ang mga halaman para mabuhay. Ayon sa teoryang ito, ang mga halaman ay bumubuo ng mga bilog na walang laman para makakuha ng mas maraming tubig. Dahil dito ay mas lumalago ang mga damo sa gilid ng bilog habang ang gitna ay nananatiling walang halaman. Bukod dito, isa pang teorya ay may kinalaman sa mga termite. Ang mga termite ay gumagawa ng mga tunnel sa ilalim ng lupa. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga termite ay kumakain ng ugat ng mga halaman, kaya namamatay ang mga ito sa loob ng bilog. Ang gilid ng bilog ay nagiging mas mataba dahil sa pagkamatay ng mga halaman sa gitna, kaya naman mas lumalago ang mga damo sa palibot. Samantala, may iba pang mga teorya na nagsasabing ang mga fairy circles ay maaring resulta ng iba't ibang dahilan tulad ng klima, uri ng lupa at microorganism activities. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga fairy circles ay may natatanging microorganism na nakakatulong sa kanilang pagbuo, pero hindi pa rin ito ganap na nauunawaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay nananatili pa ring misteryo sa mga scientist kung ano talaga ang sanhi ng fairy circles. Ang paulit-ulit na paglitaw ng mga bilog sa iba't ibang bahagi ng disyerto ng Namib at Australia ay nagpapakita na may isang dahilan na nagdudulot ng kanilang paglitaw, pero hindi pa rin ito lubos na nauunawaan. Number 6. Voynich Manuscript. Ang Voynich Manuscript ay isang misteryosong dokumento na hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag ng mga eksperto. Natagpuan ito noong 1912 ni Wilfrid Voynich, na isang nagbebenta ng mga sinaunang libro mula sa College ng mga Jesuits sa Frascati, Italy. Ayon sa carbon dating, ang manuscript ay ginawa noong 15th century sa pagitan ng 1404 at 1438. Samantala, ang manuscript na ito ay kilala rin sa kakaibang handwriting at mga larawan nito. Ang teksto ay nakasulat sa isang hindi kilalang wika na tinawag na Voynichese. Subalit walang ibang dokumento na gumagamit ng parehong sistema ng pagsulat at lahat ng nagtangkang basahin ito ay nabigo. May mga teorya din na nagsasabing baka ito ay isang coded message pero wala pang nakakalutas nito. Gayon din, ang mga larawan sa manuscript ay kakaiba rin. Makikita dito ang mga halaman na hindi pa alam kung tunay ba o katang-isip lamang, mga astrological at astronomical diagrams o mga eksena na nagpapakita ng mga kababaihan na tila naliligo sa mga interconnected tubes at pools. Ang mga ito ay hinati din sa 6 na bahagi na kinabibilangan ng herbal, astronomical, biological, cosmological, pharmaceutical at mga recipes. At dahil hindi pa nababasa ang teksto, ay mahirap tukuyin kung ano ang eksaktong layunin ng mga bahagi nito. Dahil dito ay maraming teorya ang lumabas tungkol sa pinagmulan at layunin ng Voynich Manuscript. May nagsasabi na ito ay isang medieval na medicine o alchemical manual, habang ang iba naman ay naniniwalang ito ay isang pekeng dokumento na ginawa para lituhin ang mga tao noon. Meron din namang nagsasabi na maaring ito ay isang lihim na wika ng isang maliit na grupo. Sa makatuwid, ang hindi pagkakaroon ng malinaw na translation o decipherment ng teksto ay nagdulot ng malaking interes at debate sa mga eksperto sa cryptography, linguistics at kasaysayan. Ang Voynich Manuscript ay isa din sa mga pinakakilalang misteryo sa kasaysayan na patuloy na pumupukaw ng imagination ng mga tao. Ngunit sa kabila ng makabagong technology at pagsusuri, ay nananatiling palaisipan ang manuscript na ito at patuloy na sinusubukan ng mga eksperto na maunawaan ito. Hanggang ngayon, ang Voynich Manuscript ay nasa Yale University sa Beinecke Rare Book and Manuscript Library. Number 7. Sea Monster of Hook Island. Noong December 1964, si Robert Leserec ay nakakuha ng litrato ng isang kakaibang nilalang sa Hook Island na isang maliit na isla sa Australia.
Ang litrato ay nagpapakita ng isang malaking sea serpent na may haba na umaabot ng 30 feet, kulay itim at hugis tadpole. Ang creature na ito ay nakita sa ilalim ng tubig sa Hook Island's Stonehaven Bay. Samantala, sila Serek at ang kanyang asawa ay nasa kanilang bangka nang makita nila ang kakaibang nilalang. Ayon sa kanila, hindi gumagalaw ang nilalang na parang patay o malapit ng mamatay. Dahil dito ay lumapit sila at kinunan ito ng litrato. Nang lumapit pa sila ay bigla itong gumalaw at parang buhay pa. Ang itsura ng sea monster ay parang malaking palaka na may napakalaking bunganga. Gayon din, ang mga litrato ay naging kontrobersyal at nagdulot ng maraming tanong at teorya. May naniniwala na ito ay isang tunay na sea monster, habang ang iba naman ay nagsasabing ito ay isang hoax. Ang ilang eksperto sa marine biology ay nagsabi na posibleng ito ay isang malaking eel o seaweed na may kakaibang itsura. Ngunit may mga kritiko din na nagturo sa ilang detalye na tila hindi tugma sa mga litrato ni Serek. Halimbawa, ang mga bakas ng tali sa katawan ng sea monster ay nagpapahiwatig na ito ay gawa lamang sa canvas o plastic. Ang maliliit na alon sa paligid ng nilalang ay nagpapakita na ito ay hindi buhay at hindi rin gumagalaw. Dagdag pa rito, ang kasaysayan ni Serek bilang adventurer na may mga kontrobersyal na proyekto ay nagdulot ng mas maraming pagdududa sa kanyang mga litrato. Hanggang ngayon ay walang sapat na ebidensya upang patunayan kung ang sea monster of Hook Island ay isang tunay na nilalang o isang hoax lamang. Ang mga litrato ni Serek ay nananatiling misteryo at patuloy na pinagtatalunan ng mga eksperto. Ang kawalan ng tiyak na ebidensya at ang halo-halong opinyon ng publiko at mga eksperto ay nagbibigay ng kakaibang misteryo sa kwentong ito na patuloy na pinag-uusapan at pinag-aaralan sa larangan ng cryptozoology. Number 8. Colin Evans. Si Colin Evans ay isang kilalang medium sa Great Britain noong unang bahagi ng 20th century. Kilala siya sa kanyang kakayahang levitation o pag-angat sa ere ng walang suporta. Ang kanyang mga palabas ay naging sentro ng kontrobersya dahil sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ipinanganak si Evans noong 1916 sa London, England. Nagsimula siyang magpakita ng kanyang kakayahan noong 1930s. Kadalasan din niyang isinasagawa ang kanyang mga session sa madilim na kwarto. Dito niya sinasabi na may mga espiritu na nagpapakita at nag-aangat sa kanya mula sa sahig. Maraming saksi ang nagsabi na nakita nila siyang umaangat sa ere na walang anumang suporta. Samantala, sa kanyang mga session ay gumagamit si Evans ng simpleng setup tulad ng madilim na kwarto, maliit na grupo ng mga saksi at kamera na may flash. Ang mga litrato mula sa mga session na ito ay nagpapakita na tila lumulutang sa ere si Evans. Ang mga larawang ito ang naging ebidensya ng sinasabing kakayahan niya. Dagdag pa rito, marami ding scientist at mga taong hindi naniniwala ang nagtangkang ipaliwanag ang kanyang mga kakayahan. Sinasabi nila na maaring ang levitation ni Evans ay resulta ng mga trick ng ilaw, mabilis na paggalaw o paggamit ng mga kawad na nakatago sa dilim. Pero kahit maraming pagtatangka ang isinagawa upang patunayan na may daya ito, ay marami pa ring saksi ang nanatiling kumbinsido na totoo ang kanilang nakita. Kaugnay nito, isa sa mga pinaka-kontrobersyal na bahagi ng kanyang karir ay ang paggamit ng kamera na may flash. Maraming beses na nakuhanan si Evans ng larawan habang nasa ere na tila lumulutang. Ang mga larawang ito ay naging matibay na ebidensya para sa kanyang mga tagasunod. Ngunit iniisip ng mga kritiko na maaaring dahil ito sa mabilis na pagtalon ni Evans habang kinukuhanan ng larawan. Subalit sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan ay nanatiling sikat si Colin Evans sa larangan ng paranormal. Ang kanyang mga palabas ay nagbigay daan sa mga scientific at spiritual debate tungkol sa posibilidad ng levitation at ang papel na ginagampanan ng mga espiritu sa mga ganitong pangyayari. Number 9. Peri Reis Map. Ang Peri Reis Map ay isang sinaunang mapa na ginawa noong 1513 ni Piri Reis na isang Ottoman admiral at cartographer. Ang mapa ay kilala dahil sa detalyadong paglalarawan nito sa mga baybayin ng South America at Africa. Kasama rin dito ang tila representation ng Antarctica kahit na hindi pa ito natutuklasan noong panahon na iyon. Ginawa ang mapa mula sa balat ng gazelle at may mga tala na nagpapaliwanag kung paano nakalap ni Piri Reis ang impormasyon mula sa iba't ibang resources. Kabilang dito ang mga sinaunang mapa mula sa Greece, India at mga paglalakbay ni Christopher Columbus. Ngunit ang pinaka-controversial na bahagi ng Piri Reis Map
ay ang eksaktong paglalarawan sa baybayin ng Antarctica na wala pang yelo. Maraming eksperto ang nagtatanong kung paano nakuha ni Piri Reis ang impormasyong ito ng walang modern technology. Ayon sa isang teorya, maaring nagmana si Piri Reis ng mga lumang mapa mula sa mga ancient civilization na may advanced na kaalaman sa paggawa ng mga mapa tulad ng mga ancient Greeks o Egyptians. Ang mga mapang ito ay maaaring napunta sa kanya sa pamamagitan ng mga tagapangalaga ng mga sinaunang kaalaman tulad ng mga mula sa Library of Alexandria. Gayun din, ang mga detalye ng South America sa mapa ay nagpapakita ng detailed representation ng baybayin na mas detalyado pa kaysa sa inaasahang kaalaman ng mga European navigator noong 16th century. Ang Piri Reis map ay nagpapakita rin ng isang bahagi ng Antarctica na tinatawag na Queen Maud Land na natatakpan na ng yelo sa loob ng libu-libong taon. Maliban dito, ang isa pang teorya ay nagsasabi na maaaring ginawa ang Piri Reis map batay sa mas lumang mga mapa mula sa panahon bago pa natakpan ng yelo ang Antarctica. Maaari ring may mga ekspedisyon na isinagawa ngunit hindi naitala sa kasaysayan. Ang mga teoryang ito ay humihikayat sa mga mananaliksik at historians na pag-aralan pa ang pinagmulan ng mga sinaunang sibilisasyon at ang kanilang kaalaman sa geography. Ngunit sa kabila ng mga teoryang ito, ay marami pa ring bahagi ng Piri Reis map ang hindi maipaliwanag. Dahil ang technology at kaalaman na kinakailangan upang makagawa ng ganitong klasing mapa ay tila lampas sa kakayahan ng mga cartographers noong panahon ni Piri Reis. Number 10. Billy the Kid. Si Billy the Kid na ipinanganak bilang Henry McCarthy noong November 23, 1859 ay isang kilalang kriminal at gunsmith noong Wild West sa Amerika. Kilala siya sa kanyang pakikilahok sa Lincoln County War sa New Mexico at sa mga krimen tulad ng pagpatay at pagnanakaw ng baka. Ngunit marami pa ring bagay ang hindi malinaw tungkol sa kanyang buhay at kamatayan. Samantala, isa sa mga pinakamalaking misteryo ay kung paano siya namatay. Ayon sa opisyal na kwento, napatay siya ni Sheriff Pat Garrett noong July 14, 1881 sa Fort Sumner, New Mexico. Pero may mga nagsasabi na hindi talaga siya namatay noong gabing iyon at nakatakas siya at nabuhay ng tahimik gamit ang ibang pangalan. At noong 1948 ay isang lalaki na nagngangalang Brushy Bill Roberts ang lumitaw at sinabing siya si Billy the Kid. Humingi pa siya ng pardon mula sa governor ng New Mexico. Kahit na hindi siya pinaniwalaan ng karamihan, ay nagdulot ito ng malaking kontrobersya at mga investigasyon tungkol sa posibilidad na buhay pa si Billy the Kid pagkatapos ng sinasabing pagkamatay niya. Bukod sa kanyang kamatayan, ay marami rin ang hindi malinaw tungkol sa kanyang buhay. Halimbawa, ang kanyang pinagmulan at kabataan ay puno ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang kanyang ina na si Catherine McCarthy ay lumipat mula New York papuntang New Mexico kasama ang kanyang 2 anak, pero kaunti lang ang alam tungkol sa kanilang buhay bago ito. Wala ring malinaw na impormasyon tungkol sa kanyang ama at iba't ibang pangalan din ang lumitaw na maaaring may kaugnayan sa kanyang pamilya. Karagdagan pa dito, nagsimula ang kanyang pagiging kriminal noong siya ay bata pa lamang, nang siya ay maaresto dahil sa pagnanakaw ng pagkain. Mula noon ay naging magulo at madugo ang kanyang buhay na nagresulta sa kanyang pagkakasangkot sa Lincoln County War na isang marahas na labanan sa pagitan ng mga magkaaway na grupo sa New Mexico. Dito ay naging mahalagang miyembro siya ng Regulators na isang grupo na nakipaglaban para sa kontrol ng kalakalan sa lugar. Dagdag pa dito, ang isa pang nakakapukaw na aspeto ng kanyang buhay ay ang kanyang husay sa baril. Kilala siya bilang isang bihasang marksman at maraming kwento ang nagsasabing nakapatay siya ng 21 na mga tao, ngunit hindi matiyak ang eksaktong dami ng kanyang mga napatay.